Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At ang inyo po makakasama ngayong edisyon ng Break Time, unang araw ng Hulyo taong 2024. Ako po si Thea Petro Corpus ang ngalan nila kay Deo Makalma at ay narito na ang ating mga headlines. 35 pisong wage hike para sa minimum wage sa National Capital Region, aprobado na. Oil price hike kasado bukas sa ikatlong linggo, presyo ng LPG tataas din. Pangulong BBM tiniyak ang karagdagang air assets para mapalakas ang Philippine Air Force. Libreng toll! Mga tol! Libreng toll sa Cavitex umarangkada na ngayong araw. Magnitude 5 na lindol yumanig sa Balangiga, Eastern Samar. Mga mangingisdang sakay ng sumabog na bangka sa Baho de Masinloc nakauwi na. July 2, idineklara ang special non-working day sa Pasig City para sa selebrasyon ng 451st Pasig Day. Ayon yan sa Malacanang. Mga progresibong grupo nagsagawa ng kilos protesta sa Mendiola, hinarang ng Manila Police. Motoristang tumakas sa paghuli ng saik dahil sa pagdaan sa EDSA busway, sumemplang at bumangga sa kotse. Yan ang ating mga nagbabagang ulo ng ating mga nagbabagang balita at ngayon para sa detalye. Aprobado na nga ng National Capital Region Wage Board ang 35 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Dahil dito tataas na sa 645 pesos ang minimum wage per day mula sa kasalukuyang 610 pesos. Epektibo ang aumento sa sahod matapos ang 15 araw mula na malathala sa naturang balita sa mga pahayagan. So, ibig sabihin sa susunod na cut-off, asahan na po ninyo na meron pong 35 pesos na aumento ang kada araw na inyong ipapasok. Napakagandang balita para sa lahat ng mga manggagawa sa National Capital Region. Ang tanong, paano daw yung mga manggagawa sa probinsya? Baka to follow. Baka hindi ko pinapangako. Baka ako singilin ninyo. Sa ikatlong sunod na linggo, tataas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo epektibo bukas. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, halos piso o 95 sentimos ang itataas ng kada litro ng gasolina at 65 sentimos naman sa kada litro ng diesel. Tataas din ng 35 sentimos ang kada litro ng kerosene o gaas. Una rito, tinukoy ng Oil Industry Management Bureau ng DOE na nakaapekto pa rin ang Russia-Ukraine War at inaasahang pagsipa sa demand sa third quarter ng 2024. Samantala, sa ikatlong sunod na buwan, tataas na naman ang presyo sa LPG o liquefied petroleum gas. Sa abiso ng kumpanyang Solain at Petron, magpapatupad sila ng dagdag na 55 sentimos sa kada litro o sa kada kilo ng LPG epektibo ngayong Hulyo 1. Katumbas ito ng 6 na piso sa kada 11 kilograms na tangke. Batay yan sa datos ng Department of Energy noong Enero. Naglalaro sa 920 pesos hanggang 1,100 ang isang tangke ng LPG sa Metro Manila. Magtataas yung LPG. Baka magtaas na naman yung mga lutong ulam na paninda sa mga karinderya. From 920 up to 1,100 pesos. Maglalaro ang isang tangke ng 11 kilograms ng LPG. Samantala, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili ng karagdagang air assets para mapalakas ang Philippine Air Force.
Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagdalo sa ika-77 anibersaryo ng Air Force sa Florida Blanca, Pampanga. At ayon kay Pangulong BBM, gumagawa na sila ng hakbang para sa dagdag na air assets, pagpapalakas sa cyber warfare communication systems at base development program. Dahil dito, mapapatatag ang defense capabilities ng Air Force para sa pagprotekta sa bansa at mamamayan. Narito ang naging pahayag ng Pangulo. Under this administration, we continue to support our armed forces through capability development. Consistent efforts are being done, such as acquiring additional air assets, enhancing cyber warfare communication systems, and pursuing base development programs. Yan ang tinig ng ating Pangulo. Samantala, maganda balita para sa lahat ng mga motoristang dumadaan sa Cavitex dahil libre simula ngayong araw ang pagdaan sa Cavite Expressway o Cavitex. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos matapos pasinayaan ang bagong bukas na C5 Link Segment 2. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpuz, nasakop nito ang lahat ng entry at exit points sa Kawit, Parañaque, C5 Link at Sukat Interchange. Narito ang naging pahayag ni Corpuz. I-disable lamang po yung dun sa RFID system, ma'am, no? So that there will be no reading, no, ano, para hindi po mabawasan yung load ninyo pagka kayo'y dumaan dito sa ating mga toll plaza. So, kasama po yan sa paghahanda ng ating toll operator, ang PATC, nang sa ganon ay ma-disable po yung sistemang yun na hindi magkakarga o re-record ng anumang transaksyon starting February 1 of July 1. Ayun. Sa iba pa ang balita ni Yanig ng magnitude 5 na lindol ang Balangiga, Eastern Samar kaninang bago mag-alas 2 ng hapon. Ayon sa PHIVOLCS Tectonic, ang original lindol na may lalim na 10 kilometro. Naitala ang instrumental intensity 2 sa Hinundayan at Hinunangan, Southern Leyte at Dulag at Abuyog, Leyte. Posibleng magdulot ng aftershocks ang nasabing pagyanig pero ayon sa PHIVOLCS hindi naman inaasahang magdudulot ito ng pinsala. Samantala, naiuwi na sa Subic, Zambales ang mga mangingisda na na-rescue matapos sumabog ang kanilang sinasakyang bangka malapit sa Baho de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, sakay ang mga ito ng BRP Sindangan at dumating sa Subic bago mag-alas 5 kaninang umaga. Agad namang dinala ang 2 sugatan na mangingisda sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang medical assistance. Habang nasa BRP Sindangan, nilapatan na sila ng agarang lunas sa mga nurse ng PCG matapos magtamo ng 2nd degree burns dahil sa naturang pagsabog. Sa iba pang balita, idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos na special non-working day ang Hulyo 2. Tomorrow, bukas, sa lungsod po yan, sa lungsod lang po ng Pasig bilang paggunita sa 451st day ng Pasig o 451st araw ng Pasig. Ayan. Pinagtibay ito sa Proclamation No. 612 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakasaad sa proklamasyon na ang deklarasyon ay upang mabigyan umano ang mga Pasigenyo ng pagkakataong makibahagi at makisaya sa pagdiriwang ng lungsod. Samantala, hinarang ng Manila Police District ang mga ralista patungong Mendiola sa kahabaan ng Legarda Avenue, corner Bustillo Street sa Sampaloc, Maynila. Ayon kay MPD spokesperson Major Philip Ines, walang permit ang mga militante para magsagawa ng protesta sa Mendiola. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang programa sa Figueroa Street sa Sampaloc sa pangunguna ng kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP at Pamalakaya.
Sigaw ng mga progresibong grupo ang pagkadismaya sa pagtaas ng mga bilihin ng agricultural cost kasabay ng pagdepende ng bansa sa pag-aangkat. Panawagan din ng mga ito sa gobyerno na huwag pabayaan ang mga lokal na magsasakat mangingisda at tigilan ang paggawa ng mga batas na pabor sa mga dayuhan. Eto na, sabi nila, karma is digital, karma is real daw. Pero, nakakalungkot. Dahil sumemplang at bumangga sa kotse ang isang motor rider matapos takasan ang mga tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee. Nahuli ang pasaway na motorista na dumaan sa EDSA busway kaninang rush hour sa Ortigas southbound. Sa ipinost na video ng SAIC, matapos sumemplang ay agad tumayo ang rider at kinuha pa ang kanyang motor para muling tumakas. Ayon sa SAIC, sisikapin nilang masilbihan ito ng Land Transportation Office ng show cause order upang pagpaliwanagin. Bakit kasi tumatakas tayo sa ating responsibilidad? Kapag mayroon tayong ginawang hindi kaaya-aya, kahit anong mangyari, harapin ninyo. 'Di ba? Mas lumalala kasi ang nagiging perwisyo hindi lamang sa inyo kundi sa ibang tao. Sa iba pang balita, binigyang diin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Sa isang press conference, mismong si Duterte ang nagsabi na kung siya ay tatanungin, ang pinagtatalo ng teritoryo ay sakop ng bansa. Dagdag pa ng dating Pangulo, malayang nakapangingisda noon ang mga mangingisda sa West Philippine Sea at walang issue ng teritoryo. Sa pinakahuling harassment ng China, matatanda ang isang sundalong Pinoy ang naputulan ng daliri habang 6 naman ang sugatan. Pilipinas, ang oras 19 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para tayo'y batiin sa ating nalalapit na ika-85 anibersaryo, narito si Senator J.V. Ejercito. At para sa iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita, mismong ang larawan ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Executive Director Gilbert Cruz ang nakita sa cellphone ng isa sa mga inaresto sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Undersecretary Cruz na isang Chinese national ang inaresto na nagmamanman sa naturang Pogo Hub. Nang i-check umano ang cellphone, nakita ang mga patay na tao, mga tinotorture at mismong picture ni PAOK Undersecretary Cruz. Narito ang pahayag ni PAOK Secretary Cruz. Nakita namin yung mga pictures ng mga patay, ng mga tinotorture. Tapos nag-usap na lang ako, nandun din yung picture ko sa phone book niya. No? So nakita ko yung pictures ko. Medyo kinabahan nga ako doon na bakit ganun. Nung malaman-laman ko, ano pala ito, isa pala ito sa mga nanonorture nung nananakit dito sa mga Pogo Hub workers. So the mere fact na naroon ng inyong litrato, ay inisip nyo ba na baka kayo kasunod na tatrabahuhin ito mga ito? Yun nga ho bakit kailangan mapunta doon yung picture na, especially yung pictures ko. Una rito, sinabi ng PAOK na nakatatanggap na sila ng death threat sa gitna ng pag-iimbestiga sa mga illegal na Pogo Hub sa Pampanga. At para batiin tayo sa ating ika-85 anibersaryo, narito si Ramon Revilla Jr. RH Break Time!
At maya-maya ay makakapanayam natin ang Mayor ng San Juan City, si Mayor Francis Zamora, ukol sa mga naperwisyong mga motorista at commuters sa naganap na Wata Wata Festival. Malalaman natin kung meron pa bang gaganapin na Wata Wata basaan sa San Juan City sa mga darating na mga taon. Pero bago ang lahat ng yan ay ibasahin man natin ang mga detalye ng iba pa nating mga balita. Bukas si Senator Sonny Angara bilang susunod na kalihim ng Department of Education. Sa isang ambush interview, sinabi ni Angara na welcome siyang tanggapin ang hamon bilang DepEd Secretary sakali anyang ipagkatiwala ito sa kanya. Pero nilinaw ng senador na wala pa siyang natatanggap na anumang alok ungkol sa alok hinggil sa naturang posisyon. Bago ito ay una nang nagpahayag ng suporta kay Angara bilang susunod na kalihim ng DepEd ang ilang mga senador kabilang si Senate President Cheese Escudero, Senator Sherwin Gatchalian at Senator J.V. Ejercito. Hanggang ngayon ay wala pang naitatalaga si Pangulong Bongbong Marcos na DepEd Secretary na papalit sa nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Samantala, empty boast. Yan ang sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kay Vice President Sara Duterte matapos si anunsyo na hindi siya humiling ng confidential funds para sa 2025 budget. Sa pahayag ni Castro ngayong araw, sinabi niya bakit hinihiling o bakit hihiling pa ng confidential funds kung hindi naman ito kailangan ng Office of the Vice President. Dagdag pa niya na hanggang sa ngayon na hindi pa rin naipaliliwanag ng maayos ni Vice President Sara ang paggamit nito sa confidential funds noong 2022. Samantala, nanawagan si Castro sa isang thorough investigation sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa iba pang balita, aasahang maglulungsad ang DSWD ng planong pagtataas sa 4-piece cash grant sa susunod na taon. Sa inilabas na pahayag ng DSWD nitong Lunes, balak na lang itaas ang ipamamahaging ayuda sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng pamahalaan sa taong 2025. Dagdag ni DSWD Assistant Secretary J.C. Marquez, nakikipag-ugnayan na sila sa NEDA, PSA at PIDS para gawing top priority ngayong taon ang dagdag na benepisyo para sa mga 4-piece beneficiaries. Nauna na ring binanggit ng DSWD na isinasaalang-alang rin nila ang epekto ng inflation sa planong pagdadagdag sa naturang cash grants ng 4Ps. Samantala, pumalo sa 77,867 ang naitalang kaso ng sakit na dengue sa Pilipinas ngayong unang 6 na buwan ng taon. Sa tala ng Department of Health, mas mataas ito ng 15% kumpara sa naitalang 67,576 dengue cases sa bansa sa parehas na panahon noong 2023. Sa kabila nito, sinabi ng Department of Health na maaaring magbago pa rin ang bilang na ito dahil sa mga papasok na late reports. Samantala, naiugnay ng ahensya ang pagtaas ng kaso ng dengue sa tag-ulan dahil kadalasan ay sa basang lugar na mamalagi ang mga lamok. 2 ang nalunod sa ilog ng Sierra Madre Mountain Ranges sa General Nakar sa lalawigan ng Quezon matapos tangayin ng rumaragasang tubig habang lumalangoy. Kinilala ng Quezon Police ang 2 biktima na sina Ronald, 32 anyos at Mark, 34 anyos na kapwa residente ng Quezon City. Sa inisyal na ulat ng pulisya, kasama nila Ronald at Mark ang kanilang mga kaibigan na nagpipiknik sa tabi ng Agos River nang magkayayaang lumangoy.
Natagpo ang nakalutang ang katawan ng dalawa sa ibang bahagi ng ilog. Dead on arrival ng isugo ng mga ito sa ospital sa Infanta. Patuloy naman na gumugulong ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. At para nga naman mabigyan pa tayo ng linaw ungkol sa sa nangyaring Wata Wata Festival. Lilimitahan na po ng lokal na pamahalaan ng San Juan sa isang lugar ang pagsasagawa ng basaan sa mga susunod na Wata Wata Festival. Ito ay inihayag ng San Juan LGU matapos na ulanin ng reklamo at batiko sa nagdaang kapistahan noong Hunyo 24. Paglilinaw ng lokal na pamahalaan labag sa kanilang ordinansa ang mga nangyaring pwersahang pagbukas at pag-akyat sa mga sasakyan at pamamerwisyo ng mga tao. Kaya naman ang sabi ni Mayor Francis Zamora sa mga susunod na taon, gagawin na lamang ang basaan sa Pinaglabanan Road mula N. Domingo at Guevara Streets. Samantala nabatid na kinasuhan ng unjust vexation, slander at coercion ang mga sangkot sa insidente pero hindi natuloy ang ilan sa mga ito. At para bigyan pa tayo ng linaw at paliwanag sa naturang insidente, nasa linya na po natin ang Mayor ng San Juan, Mayor Francis Zamora. Magandang hapon, Sir Thea Petro Carpuz ng DZRH. Yes, magandang hapon, Thea, at maraming salamat po sa pag-imbita dito sa DZRH. Ano po ang update natin, Sir Mayor? Agarin ako pong manghihingi ng update sa kaso po ng sinabuyan ng muriatic acid noong nagdaang piyesta. Yes, ito po ay na-file mismo on the day of the fiesta, Thea. No? So, yun naman po ongoing na ating legal process dyan. Noong Biyernes naman po, may personal tayong sinamahan sa prosecutor's office na isang lalamove driver sapagkat siya nga po ay nagpunta sa aking tanggapan upang mag-file ng asunto at personal nating sinamahan siya nung Biyernes at yun naman po umaandar na rin ang proseso. Kanina naman po sa aking pagpupulong kasama ng ating mga barangay captains kung saan pina-identify po natin yung mga tao na nakita po sa mga viral videos ay sinabit na po sa akin ang pangalan at address ng mga ito at ganoon din, no? Pa-file na rin po sila ng kaso. So muli ako'y nananawagan sa lahat po ng naging biktima ng ilang mga nanggulo nitong panahon ng aming kapistahan. Punta po kayo sa aking opisina at we will assist you through our city legal officer upang makapag-file po kayo ng kaso dito po sa San Juan Prosecutor's Office. At kanina nga po, Thea, gusto ko rin banggitin sa aming flag raising ceremony ay nagpaalala po ako sa lahat ng mga mamamayan ng San Juan na anuman ang bagay na ating gawin o sabihin, yan ay sasalamin sa atin bilang isang lungsod. Sapagkat talaga nakakalungkot na dahil po sa panggugulo ng ilang mamamayan ay nadadamay tuloy ang imahe at reputasyon ng lungsod ng San Juan, pati ng piyesta po ni San Juan Bautista. Kaya nagpaalala po ko sa bawat isa na parating maging maayos at disiplinado sa lahat ng bagay. Isa po sa mga naging viral dito sa naturang kapistahan sa Wata Wata Festival ay yung tinatawag nilang Boy Dila, Mayor. Nahunting niyo na po ba, na-identify niyo na kung saan po ang bahay ng naturang Boy Dila daw po? Yes, identified na po natin siya, ngunit ang problema po rito sa totoo lang, ang tanong nga ay ano ba ang kanyang na-violate legally, no? Kinukonsulta na po natin sa ating mga abogado ng lungsod kung ano ba ang mga batas na nalabag niya sa kanyang mga ginawa, no? Sapagkat kung titingnan mo ang ating ordinansa, patungkol po ito sa pagyayanig ng mga sasakyan o yung sapilitang pagbubukas ng mga sasakyan upang mambasa. Ngunit itong kanya pong ginawa, wala talagang direct violation ng ordinance, ngunit pinapaaral po natin kung meron ba siyang mga violation under the revised penal code. So, I'm just waiting for the opinion of our legal team sapagkat medyo gray area po ito, no? Pagdating po sa batas. So, huwag ko kayong mag-alala sapagkat talagang inaaral na po mabuti ng ating mga abogado kung ano bang batas ang kanyang nailabag at ang mahalaga talaga dito kaya, no? Kinakailangan po kung meron mang nabiktima nitong tinatawag na Boy Dila ay mas mabuting pumunta po siya rito
sa aming tanggapan sapagkat kung sila mismo ang mag-file po ng kaso, ito ay papasok sa ilalim ng Revised Penal Code kung saan mas grabe po ang magiging parusa sa kanya, maaari siyang makulong. Kasi kung ang ordinance ang gagamitin, meron pong limitasyon ang mga ordinansa base po sa Local Government Code, between 2,500 to 5,000 pesos lamang ang mga violation. But then again, yung kanya mga ginawa nga po ay walang nagiging violation pagdating sa ating ordinansa. Yung pagdila per se, no, is not a violation of any law. Kaya kailangan nga hong aralin mabuti ito ng ating mga abogado at tingnan ano bang pwedeng ikaso po sa kanya. Matanong na lang din daw po, Mayor Francis Zamora, kasi kailangan pa daw po ba na yung mga naperwisyo ang humarap? Hindi daw po ba pwedeng kayo na mismo dahil nag-viral naman po ang mga videos? Mga tao na lang ng San Juan. Yes po. Ito po ang paliwanag po dyan, ano? Pwedeng kami mag-file directly ng kaso kung ang papagbasihan ay ang ordinansa. Ngunit, kaya nang binanggit ko po, no, base sa ordinansa, wala naman pong na-violate itong si Boy Dila. Ngayon, yung mga nag-violate ng ordinance directly, ayan po, nakapag-file na po kami directly laban sa kanila. Ngunit itong specifically, kung kay Boy Dila man o yung iba, meron talagang physical injuries o di kaya reckless imprudence resulting to damage of property, yun required by the law po, no, na yung private complainant talaga ang mag-file sa ating prosecutor's office. Ito po ay prosesong legal at ito po ang nakalagay sa batas. Kaya yun po talaga, kailangan ho sila pumunta rito personally to file a complaint kung revised penal code po ang gagamitin. Ngunit kung ordinansa ng lungsod, ay maaaring kami na po directly mag-file. Matanong ko na lang din po, Mayor Francis, kung nakarating na po ba sa inyong tanggapan ang ukol sa isang single mom di umano na napurnada ang pagtatrabaho abroad dahil nabasa ang kanyang mga dokumento noong Wata Wata Festival? Again, ito nga yung mga bagay na mas mabuti kung pumunta po sila rito because again, we have to verify all of this information. No? Tandaan niyo po, kailangan po tayo dumaan sa proseso ng pag-verify at validate sa mga binabanggit po ninyo. Kaya bukas po ang aming tanggapan, punta na po sila rito. At handa naman po kaming tulungan sila in the legal process. No? Lalo na kung kaya niyang i-identify through videos or photos or any evidence yung taong naging dahilan po sa kanyang sinapit, ay mas madali po tayo makakapag-file talaga ng kaso laban sa kanila. Ilan na po, Mayor, ang lumapit sa inyong tanggapan para mag-file ng kanilang mga reklamo? Well, all in all, 7 na po ang na-file ng kaso at may natanggap nga akong balita na kanina nga ho, may pumunta rin dito at pinatulungan na rin po natin yan sa ating City Legal Office. Kaya muli, no, hinihikayat ko ang lahat po ng apektuhan na nabiktima nitong panahon ng aming kapistahan dahil po sa kaguluhan ng ilang mamamayan po namin. Pumunta lang po kayo dito sa aming tanggapan. Handa po kami tulungan kayo. Gaya ng ginawa ko po nung nakarang Biyernes. Inassist po natin si Ginoong Eustaquio Rapal na mag-file po ng mga kasong unjust fixation, malicious mischief at slander sa isang residente po natin dito sa ating lungsod at nakita at naramdaman naman niya kung paano namin sila tinulungan sa pag-file ng kaso laban dito po sa nanakit sa kanya na nakita naman po sa CCTV ng barangay. Doon po sa 7 na nag-file na po ng complaints, Mayor, ilan po doon ang merong napinsalang mga ari-arian? Yung iba ho dyan actually, no, nagkaroon na rin sila ng amicable settlement. No? So that is a process that is allowed. So parang nagkaroon na lang sila ng usapan patungkol dun sa mga gamit po nila. No? At again, part of the legal process really is to determine yung extent ng nangyari sa kanila. May gamit pa silang nasira o nasaktan ba sila. Bahagi po yun ang proseso ng prosecutor's office to evaluate the evidence po. No? Kaya mas mabuti talaga nga na kung meron kayong anumang impormasyon tungkol sa mga taong nakikita niyo sa mga viral videos, ipagpaalam niyo po sa amin. Rest assured, we will help you at we will track them and we will file the appropriate charges. Na-verify po ba yung di umano'y nasiraan daw ng laptop at saka cellphone during the festival? Again, yun nga ho, no? Mas mabuting pumunta po sila rito kasi wala naman pong
pumupunta po sa amin. No? So, lahat naman po yan, we will verify and validate once they come over TEA. No? So, again, bukas po ang aming tanggapan upang makausap natin sila at malaman ho kung ano po nangyari. Mayor Francis, moving forward, paano po natin may iwasan ng mga ganitong masasabi nating hindi maganda o hindi kaaya-ayang pangyayari during our feast? Opo, isa lang pong bagay gusto kong linawin. Many years, no? In fact, decades na po, ganitong paraan na pinagdiriwang ang aming kapistahan. Kaya nga po, dahil po sa nangyari nitong June 24, tayo po talaga gagawa ng malaking pagbabago pagdating po sa celebration ng ating kapistahan, kung saan lilimitahan na lang natin ang basaan sa isang basaan zone o dito po sa Pinaglabanan Road in between N. Domingo and the P. Guevara Streets, para po ito na lang po ang kaling isasarado namin tuwing June 24 from 6 a.m. to 12 noon para magbasaan. Lahat po ng gusto makipagbasaan, gusto makipista sa amin, pwede pong pumunta dito. Lahat naman po ng ayaw makipagbasaan at talagang dadaan lang papuntang trabaho o di kaya magdi-deliver, ay doon na lang po sa ibang mga kalye natin dadaan. And we will only allow the basaan in the basaan zone. Ang lahat po ng ibang kalye o lugar ng lungsod, outside the basaan zone, meaning outside Pinaglabanan Road in between P. Guevara and Domingo, lahat po yan ay 100% bawal po ang basaan. At yan po ay gagawin na natin simula sa susunod na taon upang siguraduhin nga po na hindi na mangyari ang ganitong kaguluhan muli. Muli po akong humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat ng mamamayan po na naapektuhan ng aming kapistahan. I'm very sorry about what happened. I take full responsibility and we will make sure that this does not happen again. At ano po ang mensahe ninyo sa mga taga San Juan? Una sa lahat po, no, tandaan po natin ang lahat ng ating gagawin, lahat ng ating sasabihin, ang ating mga asal at galaw, ito isasalamin sa atin bilang isang lungsod. Kaya ako yung umaasa na hindi na po mangyari ang ganitong mga kaguluhan at tayo naman po yung gumagawa ng hakbang para nga po mabago ang paraan ng ating selebrasyon at ganoon din po kinakasuhan na po natin at ang ating legal system ang mga taong nakita ho natin na gumawa ng mga violations ng panahon ng kapistahan. Kaya sunod-sunod lang po yan basta magdatingan po dito ang mga ebidensya, yung mga videos, mga photos, ganyan po siyempre yung mga private complainant. Magpunta na po kayo dito sa aming tanggapan at tutulungan po namin kayo dito po sa San Juan City Prosecutor's Office. Maraming salamat, Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Apo, maraming salamat din po. At narinig po natin ang tinig, pagpapaliwanag at masinsinang pakiusap na rin ng ating butihing mayor ng San Juan ukol sa nangyaring perwisyo sa ilan nating mga kababayan na dumaan sa San Juan nung nagkaroon ng Wata Wata Festival. At para naman tayo ay batiin, mamaya bibigay pa natin na pang detalye ng ating mga nagbabagang balita para tayo naman ay batiin sa ating ika-85 anibersaryo. Narito naman si Senator Edgardo Angara. Pilipinas, ang oras, 4:52 ng hapon. RH Break Time! Nasa 500 benepisyaryo ang nabiyayaan ng ayuda mula sa DSWD Northern Luzon na isinagawa sa Manawag, Pangasinan. Sa pangunguna ni Senator Lito Lapid, nakatanggap ng tig 2,000 piso ang mga benepisyaryo o katumbas ng 1 milyong piso. Kabilang sa mga nabiyayaan ng ayuda ay mga senior citizen, PWD, single parents at mga estudyante sa Manawag. Malaki naman ang pasasalamat ni Manawag Mayor Jeremy Aherico Rosario sa naiambag na tulong ng senador sa kanilang bayan. Sa iba pang balita, sunod-sunod na lindol ang yumanig sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas ngayong araw at ayon sa PHIVOLCS, unang naitala ang magnitude 4.9 na lindol sa Abuyog sa Leyte kaninang 1:22 ng hapon. Agad itong sinundan ng magnitude 4.6 na lindol sa Homonhon Island sa Giwan, Eastern Samar, 1 minuto lamang ang makalipas. Dakong 1:53 ng hapon namang niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Balangiga, Eastern Samar.
Iniulat naman ng PHIVOLCS na walang inaasahang pinsala sa mga ari-arian ng mga naturang pagyanig sa magkakahiwalay na bulletin na inilabas ng naturang ahensya. At dahil kayo ay malakas sa amin, mayroon tayong mas malakas sa telepono. Kaya kung gusto ninyong makatanggap ng nakangiting papremyo, tawag na sa 0998-568-9094. Again, 0998-568-9094 at sagutin ang tanong, anong himpilan ng radyo ang nagdiriwang ng ika-85 anibersaryo? Tawag na sa 0998-568-9094. Ngunit sa iba pang balita, inaresto na nga ng National Bureau of Investigation Operatives ang 7 umanong human traffickers sa Quezon City. Kabilang dito ay 6 na Pilipino at 1 Chinese na suspect. Inaresto ang mga suspect sa gitna ng surveillance and entrapment operation sa isang condominium sa Ignacia Avenue. Samantala, naniniwala si NBI Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok na isang Chinese organized crime group ang nakikipagtulungan sa isang Russian OCG upang maisagawa ang trafficking. At aasahang maglulunsad naman ang DSWD ng planong pagtataas nga sa 4-piece cash grant sa susunod na taon. At ito na nga, meron na pong winner! Ang bilis naman ng ating mga nagdadayal. Hello, magandang hapon! Yes, ma'am. Magandang hapon. Yes, ano po ang pangalan nila, sir? Yes po. Alvin po, Ibanez. Alvin Ibanez. Yes, Sir Alvin Ibanez. Yes po, ma'am. Kung kayo po ay kanina pa nakikinig sa aming himpilan, ano po yung aking hanging question? Ano po yung aking katanungan? Na kapag ka inyong natugunan ay magdudulot sa inyo ng panalo na 500? Ano po yung kauna-unahang sesyon na magdiriwang ng ika-85 anibersaryo? At ang sagot po ay? DRH po. Ay, congratulations! Huwag niyo pong ibababa, Sir Alvin, ang telepono para po mabigyan kayo ng instructions ni Jackie kung paano niyo po ma-claim ang ating papremyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa aming himpilang DZRH. Thank you, sir. Huwag niyo po ibababa ang telepono. Samantala, ito na nga, World Champion Gymnast Carlos Yulo. Aba, dumating na sa France. Standby ba muna si Kristan Kadag? At bago natin ibigay ang ating break time sports. Ito na, National ID, pinaplanong gawing eligible sa pagkuha ng mga tulong pinansyal o ayuda mula sa gobyerno. Ang tanong, nakuha nyo na po daw ba ang mga National ID ninyo? Kapag nakuha na ninyo, ito nga yun. Gagawin ng eligible sa pagkuha ng mga tulong pinansyal o ayuda mula sa gobyerno ang National ID na inyong hawak. Ito ay inihain sa isang joint meeting noong June 28 na dinaluhan ng Economic Development Group at Interagency Committee on Inflation and Market Outlook. Sa isang Facebook post nga ng Department of Finance, binigyan diin ng EDG at IACMOC na more efficient ang paggamit ng National ID. Samantala, as of April 2024 ay nasa 50 million 0.02 pa lamang ang nabibigyan ng physical cards sa 88 milyong rehistrado. At nasa linya na nga natin si Kristan Karag upang bigyan tayo ng update tungkol kay World Champion Gymnast Carlos Yulo na dumating na sa France. Hello, Kristan! Ilang linggo bago ang pagbubukas ng 2024 Olympics sa Paris, France, dumating na nga sa host country si World Champion Gymnast Carlos Yulo. Kabilang si Yulo sa mga pambatongan ng Pilipinas para sa Paris Games na formal na magbubukas sa July 26. Kasalukuyang nagsimula na si Yulo na magsanay kasama ang iba pang Olympic desks ng Pilipinas sa isang training camp sa Metz, France. Maliban kay Yulo, dumating na rin sa nasabing training camp ang mga swimmer na sina Jared Hatch at Kyla Sanchez. Kasalukuyang meron ng 20 bambaton ang Pilipinas
sa Paris Games pero inaasahan ng Philippine Olympic Committee na madagdagan pa ito sa mga darating na araw. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH at Kristan Karag, tuloy sa babalita, tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Kristan, at maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating himpilan sa DZRH, ating palatuntunang break time ngayong araw ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hulyo. Wala tayong ibang nakita kundi Be Good to Me July. Bakit ano bang pinagagawa sa inyo ng January hanggang June? Pero I will be good to you. At maraming salamat po sa mga walang sawa sa pagtutok sa ating programa na nakatutok via YouTube, Facebook. Ayan, maraming salamat po. Nakasama niyo po sa ngalan nila kay Jayo Macalma. Ako po, Thea Pecho Corpus. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin ngayon sa ating stasyon. Kuya, Jackie, ano name mo, sir? Si Het? Ikaw? Ha? Jeric? Sino pa? Si Aliyah? Tsaka si Josa. Napapaligiran si Derek at tsaka si Het ng magaganda ngayong hapon na ito. Lunes pa lang yan. Abangan ninyo baka buong July. Ito na talaga yung buwan ninyo. This is your month. maraming salamat po sa inyong pagtutok. Muli po, Thea Pecho Corpus. Abangan niyo po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 5:00 ng hapon.